Ang mga latest, ang mga trending, ano na ba ang mga happenings? Usap-usapan, siksik sa kwentuhang magaan at masiglang talakayan ng mga paksang siguradong inyong kawiwilihan. Bawat usapin, magkabuluhan. Kaya people of all ages, kasali kayo sa Usap-usapan sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Usap-Usapan kung saan ating tatalakayin ang mga pinakahuling kaganapan dito sa ating bansa hanggang sa mga human interest stories na tiyak ay kapupulutan natin ng mahalagang impormasyon at aral. Ako po ang inyong makakasama dito sa programa, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live na live niyo po kaming masubaybayan dito sa ating programang Usap-Usapan. Bukod sa ating official Facebook page ay sabayan niyo po kaming napapakinggan at napapanood sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron din tayo tinatawag na audio live streaming sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa Apple App Store naman po para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang inyong smartphones, no? O sa inyong smartphones, ang ating mobile application na Evox PBS Receiver app. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service na nasa aking likuran na para live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Usap-Usapan. Kaya naman kung kayo ay on the go pero nakakasagap kayo ng Wi-Fi, no, ng internet sa pamagitan ng Wi-Fi o ng data, ay gamitin nyo na po ang ating Evox PBS Receiver app. At ito, hindi natin pwedeng kalimutan dahil patuloy pa rin pong lumalawak ang ating reach dahil sa partnership, sa collaboration po na sa pagitan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service o PBS at ng United States Agency for Global Media o USAGM na kilala rin po, no, ng karamihan bilang Voice of America. Dahil yan po ay dahil sa ating tinatawag na shortwave radio kung saan ang ating mga transmitters po ay matatagpuan sa facilities po ng USAGM sa Tinang Tarlac. At ang usap-usapan po ay napapanood tuwing linggo ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan. Paki-convert nyo na lamang po, no, dun sa oras sa inyong host country para hindi po tayo magkalituhan at masubaybayan nyo po ang aming programa sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. So ano ba ang pag-uusapan natin at hihimayin na paksa para sa edisyong ito ng Usap-Usapan? Alam naman natin na itong nagdaang Lunes ay inihayag, no, ng ating Pangulo ang kanyang mga commitments, ang kanyang mga plano pa para sa mga nalalabing bahagi ng kanyang termino sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. Dito sa ikalimang SONA na ito ay naibahagi ng ating Pangulo ang direksyong tinatahak ng ating pamahalaan. Isang Pilipinas na mas matatag ang ekonomiya, mas maayos ang serbisyo at mas inklusibo ang pag-unlad. Sa kanyang naging ulat sa kanyang ikalimang SONA ay binigyang diin ni Pangulong Marcos ang mga konkretong hakbang para mapababa ang presyo ng mga bilihin, makalikha ng mas maraming trabaho at makahikayat ng mga investors na magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa bawat Pilipino. Kasabay nito ay patuloy ang pagpapatibay ng mga programang pang-agrikultura, infrastruktura at enerhiya upang matiyak na
naman ang pangmatagalang kaunlaran ng ating bansa. Pag-uusapan natin dito sa programang Usap-Usapan kung paano makatutulong ang mga programang ito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan at kung paano tayo sama-samang makikinabang sa mga inisyatibong inilalatag ng ating pamahalaan. Kaya naman, minarapat po namin na mag-imbita ng isang eksperto pagdating sa ekonomiya. Walang iba kundi, siya po ay dating kalihim ng Department of Finance. Walang iba kundi si Sir Margarito Gary B. Teves. Sir Gary, welcome po sa programa ang Usap-Usapan. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga, Steph. Maraming salamat sa imbitasyon nyo. Sana makatulong ako sa mga tanong po ninyo. No? Maraming salamat din po, Sir Gary, for giving us a time na matalakay itong mga nabanggit ni Pangulo sa kanyang ika-5 SONA. Pero bago natin himay-himayin yung mismong mga inihayag ni Pangulo, ay pag-uusapan muna natin sa unang bahagi ng ating palatuntunan kung ano ba talaga ang kailangan ng ating bansa, ng ating mga kababayan pagdating sa aspekto ng ekonomiya. Ang una-una po naming katanungan sa inyo, sa kabila po ng pagiging upper middle income country ng Pilipinas, ay masasabi pa rin po na marami sa mga Pilipino ang nararamdaman yung matatawag po na hirap sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pananaw po ninyo, ano po ba yung pinaka-urgent na pangangailangan ng mga mamamayan pagdating sa ekonomiya ngayon? Ang pinakamahalaga po, Steph, yung pagbababa ng mga presyo ng ating bilihin, lalo na yung ating pagkain. Ikalawa, yung elektrisidad po. At ikatatlo, yung transport. Ayan ang pinaka mabigat sa suliranin ng ating mamayan. Ayan po ay mga surveys din galing sa SWS at Pulse Asia. Halos bawat quarter po nagsisurvey sila at pabalik-balik yung controlling or managing inflation ang pinaka-importante sa kanila. No? Matanong ko lamang po, Sir Gary, kasi nabanggit niyo po na ang dapat tugunan ito nga presyo ng mga bilihin, yung ating kuryente at yung transport. Ito po ba ay may kinalaman pa rin? Masasabing may kinalaman pa rin po ba ito sa kasalukuyang krisis sa Middle East? Kasi ito masasabi po natin na very much unstable kasi dahil nagdedepende sa mga nagiging kumbaga batuhan ng pahayag between the United States and Iran at affected pa rin po dito yung crudo, yung langis na dinadala through the Strait of Hormuz. Tama po yun, Steph. So sa bagay na inflation at iba pang mga problema natin, meron tayong tinatawag na controllable factors, meron din tayong tinatawag na beyond our control, no? Yung presyo ng langis po ay outside of our control po yan, no? So, apektado po yung tinatawag nating secondary effects niyan. Yung epekto sa sa fertilizer, epekto sa transport prices, epekto sa iba pang mga bagay. So, meron namang controllable po. Ang controllable naman po yung gaano ka daming pera ang tumatakbo sa ating ekonomiya. No. Ang may control din po yan ay ang Bangko Sentral. Tinitignan nila kung masyadong maraming perang tumatakbo pero kulang yung supply ng ating mga bilihin. Kung sobra-sobra yung supply of money in relation to the quantity of goods, tataas ang presyo ng ating bilihin. No? Dugtong dyan, ang controllable din o anong gagawin ng ating gobyerno na pwede nilang tulungan ang Bangko Sentral na makapababa ng ating presyo ng ating bilihin. Ang gagawin ng ating gobyerno ay tingnan halimbawa yung budget sa agriculture, yung mga budget sa mga agencies na nakakatulong sa tinatawag na supply chain.
ang isang supply chain, Steph, Mm-mm. yung mga activities bago dumating yung mga pagkain natin sa merkado, di ba? Kinukuha na yung pagkain sa farm, no? Dadaan yan sa post-harvest, lalo-lalo ng mga rice, no? Tapos tinetransport po yan, iba yan nilalagay sa warehouses, iba nilalagay sa cold storage facilities. So kung maganda yung mga components na nabanggit ko, hindi masyadong tataas ang presyo ng ating bilhin pagdating sa merkado at sa mga supermarkets. Ang problema natin o hamon dyan is kung may mga interventions kagaya ng mga profiteers or hoarders, Mm-mm. sila ang tumutulong sa pagtataas ng presyo. Pero at least may power din ng gobyerno, lalo na kung humingi sila ng tulong sa privado sektor, lalo na sa mga conglomerate step, no? Sabi nila, pwede mo nang kayo tumulong para hindi naman mag-sakripisyo yung ating mga mamamayan. So yun ang ibig sabihin na anong pwede nilang magawa na hindi sila not within their control. Yun lang naman binabanggit ko namin eh. Hindi naman lahat yan ay within the control of the government. So kung hihimayan yan, marami magagawa talaga ang ating gobyerno. No. Matanong ko lamang po kasi nabanggit niyo na po yung pagtutulungan between the government and the private sector. So, Sir Gary, to what extent po ba dapat humingi ng tulong or assistance ang ating pamahalaan with the private sector upang kahit Okay. papaano ay maibsan yung masasabing paghihirap no, na nararanasan ng ating mga kababayan? Okay. So ganito po yan, Steph, no? Unang mga hinihiling ng ating sector is paminusin o pa-reduce yung tinatawag nating red tape, yung ease of doing business. Kailangan mapabilis po yan, no? May mga kumpanya na gustong tumulong pero napakatagal ang pagproseso ng kanilang mga papeles, no? Iba nalulugi na at gusto na magsarado o magsara pero matagal. Tapos yung ARTA, yung Anti-Red Tape Authorities, sila ang nagmo-monitor kung mga kumpanya, mga local governments ay tumutulong sa pag-reduce ng red tape. Pero napakalit ng budget po nila. So kailangan sila ng suporta. Yung mga bagay na ganun, tsaka yung too much regulations po, Steph, na nakakatagal, nakaka-discourage sa negosyo. So, in other words, bagamat naghihirap ang ating gobyerno dahil sa panahon, kailangan mag-encourage din sila sa mga local at foreign investor, mapabawas ang red tape, ma-encourage po sila makabigay lagay ng trabaho o factory dito para makabigay din ng employment sa ating taong bayan. So, yun ang medyo kulang ngayon na hindi natutukan ng ating pamahalaan mabuti at hindi maganda pang implementasyon ng ease of doing business and to a certain extent cost of doing business compared sa ating mga kasamaan dito sa Asia like mga Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia. So kailangan mas competitive po tayo sa mga ganung bagay kasi tutulong yan sila pag ma-reduce tong mga regulatory restricted rules. Of course, makakatulong din kung ma-menos yung level of corruption natin. No. Ito naman po, Sir Gary, sa gitna po ng mataas na inflation na natatala ngayong 2026, ay paano ba mapapabilis ng ating pamahalaan yung pagbaba ng presyo ng mga pangunahing bilihin? And just for a follow-up on this po, Sir Gary, sa inyong pananaw, alin po ba ang dapat mas tutukan ng ating pamahalaan? Yung supply side interventions o direct subsidies? Ang mas mabuti yung tutukan yung supply side. Kasi pag subsidy, Steph, gagamitin na naman ang pera ng gobyerno. Kung pure subsidies po tayo, ang kapalit niyan, kukunti na lang ang pera ng gobyerno paglagay o pag-implement ng mga infrastructure projects na kailangan natin sa mga negosyante rin at kailangan sa ating education and health sectors, no?
para to improve the productivity. So talagang supply side, pero kung pwede, mamenos lang ang subsidy. Of course, ngayon medyo kahirapan kasi mataas talaga ang presyo ng ating bilihin. Pero kailangan din nila i-control yan. Kailangan yung klaseng subsidy na pareho ng 4-piece step na may condition ba. Kasi pag walang condition yan, madalas magkakaroon ng dependency sa gobyerno na imbes na magtrabaho sila later on, mag-iintay na lang sila ng tulong sa ating gobyerno. So mas mahalaga yung culture of people wanting to work, no? Para makaroon sila ng income, at the same time makaka-add sa tinatawag nating purchasing power ng ating bansa, no? And of course, Sir Gary, malaki yung masasabing malaki yung papel ng ating agriculture sector pagdating sa food security, kasi ito naman talaga no ang tinututukan when it comes to that matter. So ang tanong ko po sa inyo ay sapat na po ba yung kasalukuyang direksyon ng ating pamahalaan sa modernization ng sektor na ito, at ano pa pong mga partikular na reforma ang kailangan upang mapababa ang presyo ng pagkain at mapataas naman ang kita ng ating mga magsasaka? Yeah, meron kasi dyan, Steph, what I call structural reform. No? Halimbawa, nagkaroon tayo ng comprehensive agrarian reform package, hindi ba? Ang nangyari dyan, imbis na dapat doon lang tayo sana sa rice and corn, naging comprehensive yung ating agrarian reform program. So yung mga lupain na mas bagay na mas malaki, kagaya ng sugar, pati yun sinali. So sa mga ganung klaseng activity sa agriculture, dapat hindi na yun nasali, pero nasali na po, no? So kung sakaling may pagbabago, makakatulong. The other way of doing this is yung gaano kalaki ang pwedeng ibalik uli sa privado sector kung natapos na yung period sa pagdadala ng lupa sa mga beneficiaries, no? May time period po yan. Pwede nilang ibenta yung kanilang lupain, no? Pero may limitation din ang ating batas, Steph. Hindi pwedeng sobra ng 5 hectares, no? So may mga agriculture activities, Steph, na kailangan mas malaki, no? Nabanggit ko nga yung sugar, no? So yung mga ganun kailangan baguhin din ng Kongreso. Pero alam naman natin kung may batas na ganun at malakas ang pressure sa mga different pressure groups, matagal masyado yung yung pagbabago ng batas, no? So tsaka yung again, within the control of the government, yung budget po sa Department of Agriculture, Steph, no? Kailangan tutukan po nila kung saan papunta yung pera ng Department of Agriculture na makakatulong sa pagdagdag ng production, and more importantly po yung productivity per hectare, no? So kailangan ang Kongreso, both yung sa kanilang Committee on Agriculture sa Senate at sa House, meron pang isang magandang committee dyan pero hindi lang nagagamit. Ang tawag dito ay Committee on Public Accountability. Committee on Accountability on Public Expenditures. Yan dapat gamitin para tutukan yung nabanggit kong kanina, saan ba pumupunta yung pera, ano ang nangyari. Kung sa privado sector yan, dinitignan yung mga key performance indicators or key result areas. Yan kulang sa ating gobyerno yan kasi I don't know. Kailangan mayroon siyang culture din ng parang privado sector na etong pera natin masyadong scarce, kailangan dapat magamit sa mabuting mga project o magandang projects to. Kanina ito nababanggit na natin, no, itong pagdating sa trabaho. Sa inyo pong pananaw, Sir Gary, sa ngayon, no, sa kasalukuyang estado ngayon ng ating bansa, ano po ba yung maaaring masabi po na pinaka-epektibong paraan upang makalikha pa po ng ng mas maraming dekalidad na trabaho, at paano po kaya matitiyak na ang mga trabahong ito ay sustainable at hindi panandalian lamang? Yeah.
Kailangan i-restructure po yung ating ekonomiya. Ipaliwanag ko lang sa iyo ng konti. No? Ngayon, kung ang ating ekonomiya titignan natin, ito ay divided into 3 sectors. Steph, isa agriculture and food. Ikalawa yung industry, kasama dyan manufacturing. Tsaka itatlo yung services. No? No, anong contribution nitong tatlo? Ang agriculture ngayon, ang bumaba ng kanyang contribution sa ating ekonomiya, naging 8% na lang. Mataas dati yan, may mga 15% yan, ano? Yung ating industry tsaka manufacturing po, ngayon ay 17 to 18% na lang. Dati umabot po ng 30% po yan, no? Ang pinakamalaki, yung tinatawag nating services sector, yung mga BPO, mga call centers, yung ganon. So, ang mahalaga sa isang bansa, kagaya ng ginawa ng mga kasama natin sa ASEAN, pinagtibay nila yung agriculture nila at saka yung industry nila. Bakit? Kasi makakatulong yan sa pagbibigay ng trabaho sa ating mamamayan. Kaya kung titingnan natin, marami tayong mga engineers, mga skilled workers na pumupunta na lang sa ibang bansa dahil kulang ang trabaho dito sa Pilipinas, no? Pero kung improve natin ang sitwasyon natin sa agriculture tsaka sa industry, marami sila kakatrabaho dito sa Pilipinas. Kaya kailangan tulungan yung mga grupo sa kagaya ng TESDA, yung mga agri-tech groups, research po, para yung mga nag-aaral sa university or technical schools, mas may chance sila na makakatrabaho dito kung pagandahin rin naman ang environment ng ating gobyerno yung sa ease of doing business, no? So nagsasabay yan no? So hindi tayo dependent sa services. The other thing makakatulong diyan sa when we restructure the economy po, Bet, yung raw materials ng galing sa agricultural sector, pwedeng i-process natin, no? At makaka-export tayo, mas malaking foreign exchange value kung process ang ating produkto instead of its raw, no? Tapos ganun din sa ating industry, yung mga mga mining mineral products natin, imbis na mag-export tayo yung raw material, i-process din natin kagaya ng ginawa sa ating mga kasamaan sa Asian peers. So, yan ang mga ganong bagay na tutukan for a long period of time, hindi lang isang administration, yan step. Siguro may mga 3 o 4 na administration yan na babalik din tayo sa dati nating sitwasyon na talaga tayo ang tinatawag ng the tiger economy sa ating Asian countries, kasi papunta tayo. Unfortunately, hindi na sustain yun kasi nagbago yung panahon sa bawat administrasyon. Kailangan sustainability ang kanilang vision at implementation ng kanilang programa po. No? Pagdating naman po dun sa mga tinatawag na micro, small, and medium enterprises, ano pa po ba yung dapat pang gawin ng ating pamahalaan upang mas mapalakas sila sa gitna ng mataas po na gastos when it comes to their operations? At sa inyo pong pananaw, sapat na po ba ang kasalukuyang suporta pagdating sa financing at digitalization? Hindi pa. Isang pinaka-importante yung tinatawag natin, macroeconomic indicator, Steph, yung interest rates. No? Pag masyadong mataas yung interest rate natin, mahirapan yung ating micro, small enterprises and to a certain extent, yung medium. No? Bakit? Kasi medyo mahirapan silang umutang kasi maliit sila. Most of them ay walang collateral, walang mga track record, di ba? So, importante sa kanila ang takbo ng ating inflation kasi ang Bangko Sentral, pag mababa yung inflation rate natin, hindi rin sila mag-i-impose ng mataas na what they call policy rates, no? Yung policy rate naman ay sinusunod ng mga bangko kung gaano kataas yung kanilang pagpahiram ng pera sa mga borrowers, no? So, sensitive yung ating mga micro, especially sa takbo ng ating interest rate. Pero ang interest rate naman natin ay dependent din
sa inflation rate natin. So kaya kung talagang tutuusin natin, ang pinaka-importante talaga yung inflation rate, no? Mm. Makakatulong yung inflation rate na yan sa maraming bagay na nabanggit na natin mula tayo nag-umpisa hanggang ngayon. So, the most important is inflation rate. Of course, others are important like ease of doing business pa rin, no? Konting suporta, mga access to financing. Pero mas madali na yon kung sa maganda ang takbo ng ating ekonomiya, largely also because we were able to address yung inflation problem po. Mm. Sir Gary, pagdating naman sa foreign direct investments, of course, alam naman natin na nagpupunta sa ibang bansa si Pangulong Marcos and nakikipag-usap siya with business groups and foreign companies para kahit paano ay makakuha tayo ng investments na makakatulong naman sa ating mga kababayan na nandito sa Pilipinas. Pero meron pa po bang kailangan baguhin ang ating pamahalaan upang makahikayat pa ng mas maraming investors, at gaano po kaya kahalaga yung political stability as well as policy consistency pagdating sa ganitong usapin? Lahat yan ay importante, no? Pero importante din na kung tayo ay nasa sitwasyon ng ating Pangulo, dapat sabihin natin ano ba ang chances natin na makakadala tayo ng investors dito kung ang ating sitwasyon dito sa ating bansa ay medyo may problema tayo, di ba? So dapat ayusin muna natin yung ating problema para maka-attract po tayo ng foreign investors. Sa economic side, kung masyadong taas yung ating inflation rate, kung masyadong mataas yung ating interest rate, kung utang ng utang tayo, tapos panay problema sa pagbukas ng negosyo, corruption. So all of these things kailangang ayusin natin. Imbis na magbigay tayong malaking panahon, magastos tayo sa ating mga travels niyan, tutukan na lang natin yung ating problema muna. Madali na yung later on, yung foreign investors papunta dito kung tayo mismo ay nag-address sa ating internal problems, no? It's a waste of time and resources kung pa-travel tayo, hindi natin maasikaso yung ating domestic situation, no? And of course, ito hindi pwedeng kalimutan na pag-usapan kapag tinatalakay ang ekonomiya, ang turismo. Medyo, sabi nga nila, medyo nahuhuli nga ba talaga ang Pilipinas, no, sa turismo kumpara sa ibang bansa? Kaya ano po ba yung mga dapat baguhin upang mapalakas ang sektor na ito, at ano po ang posibleng maging papel ng infrastructure at connectivity sa pagpapalago ng turismo dito sa ating bansa? Malaki masyado. Why? Kasi kung infrastructure, island economy po tayo, Steph, no? So, titingnan ng mga turismo or turista, gaano ba ka mahal kung galing tayo sa Manila, punta tayo sa Boracay, sa Cebu, sa Siargao. Yun ang mga sasabihin nila, gaano pa mahal yung mga hotel natin, yung mga pagkain, etc. So magkukumpara sila sa sitwasyon ng Pilipinas kesa or compared to other countries. Yung mga infrastructure natin, as I said, kung medyo mabagal yung transfer nila from Manila to other provinces, medyo magdi-discourage po sila. Kung wala tayong internet o mabagal, kailangan yun kasi magko-connect pa rin sila sa kanilang mga kumpanya o negosyo. So, kaya nga, nabanggit yung kanina yung subsidies. Unfortunately, kung marami tayong masyadong subsidies, kukulangin naman tayong pera para sa mga infrastructure at iba pang mga importante mga activities na makaka-attract sa ating investors. Isa pa, yung ating exchange rate, kasi pag makakatulong yan temporarily yung pagka magdi-depreciate yung peso, no, kasi mas mura na pumunta dito. Kaya lang, temporary lang yung depreciation na yan kasi ang problema sa atin, yung malaki ang ini-import natin, Steph, no? At marami sa ating kailangan na
hindi locally available eh. So magkakaroon din tayong problema later on kung hindi natin ma-address yung problema natin sa agriculture at sa industry. So gusto nila pagkain din natin dito ay mura kasi mura sa Thailand eh compared sa atin eh, no? So yung mga bagay dapat pag-aralan natin at tingnan natin kung maka-approximate tayo sa mga ginagawa ng ating kasamahan sa ASEAN eh. Medyo kulang po tayo doon, no? At syempre po pinag-uusapan din natin no when it comes to the economy itong tinatawag na productivity. Sinasabi po Sir Gary na tumataas na nga po ang kaso ng malnutrition ng mga bata dito sa ating bansa. So gaano po ba kahalaga ang investment po no pagdating sa early childhood care at paano po ito directly nakakaapekto sa productivity ng workforce po natin dito sa bansa in the future? Malaki masyado. In fact, maski na ang pinag-aralan natin na konting ekonomiya, ang pinakamahalaga sa akin yung para sa mag-improve yung ating sinasabi mong productivity, both physical and mental, yung suporta sa early childhood. Pero itong early childhood, let's make sure that hindi lamang sa 4 to 5 years old or sa 2 to 3 years old. Steph, mula pa sa umpisa na ang bata ay na-conceived na ng ina from 0 to the first 2,000 days. Yun ang pinakamahalaga, Steph, no? Kasi yung period na yan ang pinakamabilis in terms of being able to learn more, yung tinatawag lang cognitive development, no? May epekto yan later on, Steph, sa succeeding years na ang bata ay tumatanda na ng konti. So, actually, yung nabanggit ko sa mga kasamahan ko, kung nabigyan lang natin panahon, kasalanan ko po rin yan, na yung K to 12, Chef, dati K to 10 lang tayo, di ba? Okay. Yung K to 12, hindi kailangan yan kung sakaling nabigyan nating pansin tsaka suporta yung 0 to 2,000 days, no? So, mas malaking epekto yan. Kung investment pa yan, yung 1 peso na ininvest natin sa 0 to 2,000, mas malaking return natin sa ating ekonomiya kaysa magdagdag pa tayo ng 2 years doon sa high school, no? So, sana sa mga susunod na administration, mga 3 o 4 na administration, sustain yan, tuloy ang tulong sa first 2,000 days. Ang kagandaan yan, pati yung quality of voters natin, Steph, mag-i-improve eh. Kasi gagaling na yung mga kasama natin mga bata at sila ay makakatulong sa pagtingin. Sino ba talaga magagaling na leaders dyan? Mag-iba yung quality of our own leaders at makakatulong din sa ating bansa po yan. No? Ayun. Sir Gary, wag po kayong bibitaw dahil sa ikalawa naman po nga bahagi ng ating programang Usap-Usapan para sa araw na ito ay dito na talaga natin hihimayin ang mga naging pahayag ng ating Pangulo sa kanyang ika-5 SONA nito nga nagdaang Lunes. Magbabalik ang programang Usap-Usapan, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit.
Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Ang mga latest. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. At nagbabalik po ang ating programang Usap-Usapan. Dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas, kasama nyo pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. At syempre kasama din po natin ang ating resource person para sa araw na ito. Walang iba kundi si dating Department of Finance Secretary Gary Teves. Nandito na tayo sa ikalawang bahagi ng ating edisyon kung saan dito na nga, no? At tulad ng ating nabanggit kanina, bago tayo magbigay ng mga paalala mula dito sa himpilan, ang mga naging pahayag ng ating Pangulo doon sa kanyang 5th State of the Nation Address o SONA. So Sir Gary, ito na po ang aming susunod na katanungan po para sa inyo. Overall, paano niyo po ba sinusuri ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang roadmap para sa mga o para sa nalalabing 2 taon ng kanyang administrasyon, at sa inyo pong pananaw, saang bahagi po kayo pinaka nakakakita po ng konkretong direksyon? Well, may mga good intentions po siya, no, lalo na sa pagtulong sa ating mga apektado ngayon, lalo na sa Iran war, no. Ang tulong niya sa ating mga middle income workers, ang gusto niya sana na taas yung exemption, no, kasama from 25,000 to 35,000 ba yun, no. Anyway, the other is yung mabawasan na yung pagbabayad ng systems losses, no. So makatulong sa ating mga mamamayan, lalo na yung mga mahihirap. Now, ang normally magtatanong kayo kung okay, magandang intensyon niya, paano mapofondohan yan, no? Kasi yung sa income tax deduction is a reduction in revenues po yan Steph, no? So anong kapalit niyan? Hindi naman siya nagsabi kung ito po ang fondo natin, ito ay gagamitin natin. Makikita natin kung magandang pagkahimay po nila, kung may mababawasan ba yung ating total amount of money para sa mga bagay na hindi rin niya naibanggit, no? For example, kung let's say nagbigay tayo ng subsidy, let's say ang amount niyan involved yun sa middle income group I think something like 50 to 70 billion, Steph, no? Saan tayo kukuha ng kapalit niyan? Ang ibig sabihin na meron tayong babawasan ng ibang projects natin. Saan yan? Sa edukasyon, sa infrastructure. Hindi maliwanag po no? So, yun ang medyo concern po tayo, na hindi maliwanag, na binigyan niya anong gusto niya, pero hindi maliwanag kung anong consequence po niyan, no? So doon kailangan himayin. So, binigay ng responsibility ang Congress niyan para mapaliwanag kung ano talaga ang pwedeng gawin. Kasi kung wala tayong corresponding taxes to compensate for that, ang ibig sabihin yan, tataas yung ating, o lalaki yung ating deficit, Steph. Kung tataas yung ating deficit, anong ibig sabihin yan? Hihiram na ba ulit tayo? Magkano ng interest payment sa ating budget? Sa 2026 budget, Steph, halos 950 billion ang interest payment. Kung lalaki pang ating utang, ba lalampas na yan ng 1 trillion siguro.
Anong kapalit yan? Baka menos sa ating early childhood, menos sa infrastructure, menos sa health, menos sa education. So yun ang concern po natin bilang dating fiscal manager, Steph, no? Mm. Dun sa unang bahagi, no, kumbaga unang bahagi pa lamang ay masasabi nga may pasabog na kagad po, no, dun sa SONA. Kasi ang inuna nga po is yung tungkol sa flood control anomalies. At ang binigyan diin ng ating Pangulo, ito nga accountability dito sa flood control scandal. Gaano po ba ito kahalaga para sa ekonomiya ng ating bansa? At sa inyo pong pananaw, ay sapat ba ang kasalukuyang aksyon upang maibalik ang tiwala naman po ng publiko? Okay, importante po yan. Maibalik yung tiwala ng ating publiko kung may mangyayari yan sa panahon ng ating Pangulo. Alam naman natin ang bagal ng ating judicial system, hindi ba? Magpa-file ka ng case, marami mga intervention, presenta ng mga ebidensya for or against. Ang hamon niyan is meron ba talaga tayong ebidensya na mapabilis natin yung pag-convert sa filing of cases, Steph, na talagang makukulong yung some of our high political officials, no? Kung walang mangyayari yan, magkaka-discourage na naman sila, lalo na kung makakatulong sa pagbabalik ng pera na reportedly nanakaw po nila, no? So, yan is a big test on the willingness and the support of the judicial system na makulong din sila at maibalik yung malaking portion na reportedly nanakaw po nila, no? And in relation to that po, Sir Gary, kasi sabi nga ng Pangulo, and I quote, "Hindi ako Pangulo ng aking pamilya." Ano po ang implikasyon nito sa governance at investor confidence? At maaari po ba, no, syempre, kumbaga, buong mundo ay narinig itong ikalimang SONA ng ating Pangulo. Maaari po ba itong magbukas ng mas maraming opportunities when it comes to investments? Okay, kagaya din yan ng nabanggit ko kanina. Words have to be translated into action, Steph, no? Words pa lang ngayon, di ba? Yes. So, ang iniintay ng ating local and foreign investors ay action translated into yung nabanggit ko kanina. Makukulong ba yan sila? May susoli ba nilang a portion or a large portion ng kanilang ninakaw? In the meantime, meron pang aspects na makakatulong dun sa issue ng transparency and accountability. Steph, halimbawa, naulit na naman ba na yung sinatawag na insertion ng ating mga kasamaan sa Congress na bumalik pa rin ba doon sa panahon ng budget preparation? Wala tayong report dyan. Secondly, anong mangyayari sa programa or expenditure program ng ating Pangulo pagdating sa Kongreso? Ang ating mga kasama ba sa Kongreso mag-i-insert ba naman uli ng kanilang mga favorite projects at saka matatanggal yung mga priority projects na sinabit ng ating Pangulo, no? Ika-tatlo, talaga bang seryoso sila sa pag-participate ng ating civil society para ma-monitor yung kanilang deliberation sa Congress? Ika-apat, bukas ba rin continuously yung deliberation sa bicameral conference committee? Ika-6 o 5, ang presidente pa kung alam niya na may mga anomalya o mga insertions dyan na hindi tama, i-exercise ba niya yung kanyang veto powers para matanggal yung mga dinagdag ng ating kasamahan sa Kongreso? Ika-7, handa ba siya na imbis na mag-travel siya abroad, i-monitor yung budget at magbisita sa mga probinsya, dala-dala yung report ng ating mga kasamahan sa executive at i-compare niya yung resulta with or kanilang report dun sa resulta sa mga probinsya.
he has to function as a chief executive para magkaroon ng confidence ang ating local and foreign investors. At dito sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay itinulak po itong mga high value industries tulad nga po ng artificial intelligence o AI at kumbaga no, yung advanced manufacturing. Matanong ko lamang po kayo Sir Gary, ito po ba ay masasabi na realistic at ano po ba yung mga gaps na dapat punan upang maisakatuparan po itong mga ganitong usapin? Well, ano ba tinitingnan ng ating investors? Una, yung power cost dapat natin medyo hindi masyado mahal. We're the second highest dito sa ASEAN eh. No? Bakit sila mag-invest dito na mas mura dun sa Thailand, sa Indonesia at iba pa? No? Ikalawa, yung ease of doing business. Bakit sila pumunta dito na napakabagal at daming mga regulations? No? Ikatatlo, yung cost of doing business apart from power, yung ating mga transportation at other infrastructure facilities, madali ba idala yung kanilang produkto doon sa merkado? Ang ating macroeconomic indicators, okay ba? Napakataas ng ating inflation rate. Tayo pinakataas ngayon sa ASEAN 5, no? ASEAN 5 rather. So, yung mga ganong bagay, kailangan tutukan. Dapat talaga ma-compare natin yung sariling accomplishment natin dun sa ASEAN. Otherwise, anong purpose nila na mag-invest dito sa Pilipinas na mas malaking chance nila na maging successful sila sa kanilang negosyante dun sa ibang bansa. So, internally, a lot of these are within our control, Steph. No? Moving forward to another question po. Of course, isa sa mga tumatak nga, tulad ng ating nabanggit kanina, yung usapin ng kuryente dito sa ating bansa. At dito, iminumungkahi yung mga amendments no, dito sa EPIRA law. No? Ito po ba ay sapat na po ba upang matugunan po no, yung issue sa mataas na singil sa kuryente at ano pa po ba yung mga ibang reforma na maaari po nga makatulong sa pagpapababa po ng power rates? Okay. Yung sa system loss, again, kailangan himayin na naman po yan. No? Kasi walang perfectong sitwasyon na walang systems loss. Maski sa ang bansa, developed or developing country po, may systems loss talaga yan. Kasi ano yan physics yan o by way of the nature of the capital equipment, hindi naman 100% yan all the time. No? So ang kadalasan na ginagawa ng ibang bansa ay yung kanilang equivalent na Energy Regulatory Commission. Meron tayo niyan Sila ang nagde-decide kung anong allowable systems loss. No? Dito sa Pilipinas, if I recall, it's somewhere around 6%. Or 6.25%, no? Ang figure na nakikita ko ngayon, ang Meralco, for example, which is distributing power or electricity dito sa Metro Manila, ay within dun sa allowable system law. Ang medyo nagkaka-problema, malaking hamon, yung outside of what is called avoidable, no? Yung mga pagnanakaw, mga pilferage, etc. No? So, ang hindi maliwanag kung pati yun ay kailangan babawasan pati. No? Secondly, sino ang babayad niyan? Ang Meralco or yung kumpanya na nag-distribute, mga provincial electric. Hindi maliwanag kung sino babayad niyan. Kung hindi sila babayad, sino babayad? Siguro tayo, taxpayer. No? Sapat ba o tama ba na pati tayo magbabayad sa mga systems losses na yan, no? So, yun ang hamon niyan. Kailangan himayin yan sa Kongreso kung ano ba. So, madali magsabi ng subsidy bet, no? Pero step rather, pero kung sa tutusin na natin, kailangan ipag-aralan din natin mabuti kung is it really justifiable din po yan
No? So, yun lang comment ko for the meantime na himayin dapat mabuti yan. No? Mm. And of course, speaking of yung mga usapin nga pang enerhiya ay binanggit dito yung combination ng renewable and nuclear energy. So from siguro no yung from an economic perspective ay paano po ba niyo ito tinitingnan at ano Yeah. po ba yung mga masasabing risk and benefits when it comes to this? Okay. Yung nuclear, hindi ba nagkaroon tayo ng nuclear plant sa Bataan, Steph, nalala mo. Pero unfortunately, nung sa administration ni Cory, ayaw niyang ipabukas yan. No? So nawalan tayo ng 600 megawatts. Napakalaki niyan. No? Saka binayaran natin yan, maski hindi natin nagamit. Di ba? Okay, so tapos na yan. Tapos ilang taon na hanggang ngayon, medyo nahirapan tayo mag-accept na dapat tingnan natin uli yung benefits and disadvantages ng nuclear power, no? So maraming mga bansa ngayon ay already ginagamit ng nuclear power. Ang kagandahan sa nuclear power, Steph, na yung maintenance niyan saka operations mababa, no? Malaki ang capital investment. So ang epekto niyan over time makakatulong sa availability and even the cost of power, no? So I'm in favor of reviving that, pag-aralan mabuti at even tingnan yung tinatawag nilang small modular reactor kasi island economy tayo, Steph, no? So kailangan siguro sa mga maliliit na probinsya o maliit na islands, pero maliit lang dapat na nuclear plant or solar, whatever, para halos lahat ng ating mga lugar dito sa Pilipinas ay may power, may electricity, so that, again, related to pinag-usapan natin kanina, mas marami tayong ma-encourage na investors pumunta sa Pilipinas at mag-invest sa ibang parte sa Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila o sa Central Luzon o sa Region 4A. So, yun ang kagandahan ng the availability and affordability of power po, no? Sa RE naman, tingnan uli yung gaano ba ka importante ang RE kasi ang advantage ng RE ngayon, malaki ang sa kanilang tax break compared sa yung conventional power yung mga fossil fuel, mga crude oil ba gano'n or so tingnan mabuti kung anong kombinasyon yan and what would really increase the availability of power dito sa Pilipinas saka yung costs. Masyado mataas tayo po. No? A few questions po no before natin po i-conclude po no ang this interview. Meron po nga diin no sa tinatawag po na continuity. Sabi nga po, tatapusin ang nasimulan. Ito po nga, although nabanggit nyo na po kanina na action na speaks louder than words na po, pero ito po ba kahit paano ay yung ganitong statements ay nakaka-create po ba ng optimism for our economy at meron pa po ba no na masasabi na gaps kulang na structural reforms na dapat isaalang-alang just for the information ng ating mga listeners. Yeah, meron. For example, sa agriculture, nabanggit natin kung sana ma-modify yung agrarian reform program at payagan yung mas malaking hectareage na magamit bibili ng mga lupain sa ating mga beneficiaries, no? Tapos yung EPIRA pwede tingnan uli. Pero more than the law itself, Steph, ang talagay ko is yung executive action. Marami na tayong batas na magaganda, pero ang execution ay medyo hindi tama, mali, medyo mabagal, etc. So that's why if you look at our system, it's called the presidential system, di ba? Compared to a parliamentary system. Ang medyo advantages ng
ang advantages ng presidential is ang accountability doon sa presidente mismo. Kasi siya ang talaga may power. Pero ang disadvantage ng yan, he has to perform as a chief executive na whether it's a company or a country, ang chief executive ay isang tao na may vision, isang tao na mahusay sa implementation, mag-supervise, talagang masipag, tsaka may accountability. Isa pa, yung communication. No, if you notice some of the chief executives around the world, nagre-report sila, nagsasabi sila kung may problema. Medyo kulang tayo po dyan na ang Pangulo dapat continuous communication, ibigay ang katotohanan na may problema talaga tayo. No? Pero may problema tayo, pero meron tayong mga paraan. At ito yung mga paraan, hindi lamang tayo ang magsusolve niyan, pero lahat ng tao dito sa ating bansa. So yung mga ganong bagay, I think makakatulong sa malaking suporta later on sa sino mang Pangulo dito sa Pilipinas. So ang aking naalala nun, somebody like Ramos, no, na talagang mahusay sa implementation, mahusay sa supervision, mahusay sa implementation. Kung meron tayong mga 4 na administration na kagaya ng kay Ramos, babalik din tayo sa dati nating sitwasyon. Sa palagay ko lang. Thank you. Siguro ito pahabol na tanong din po na Sir Gary kasi ngayon ay nagkakaroon ng debate no. Sa isa sa mga past interviews ko po with you ay napag-usapan natin yung PAC Silica. So ano po ang inyong reaksyon no sa medyo lumalaking debate ng economic benefits versus the environmental hazards na posibleng dalhin ng PAC Silica? Okay. As a student of economics, of course, maraming advantages ang PAC Silica. Kaya lang, we have to also consider na kung sa, ano pa yan, sa dokumento pa yan, yung fine prints, no? Kasi nabanggit ko nga kanina yung disadvantage natin ngayon, hindi tayo nakapagpalakas ng ating agrikultura at saka industry, no? Now, dapat sa PAC Silica na yan, maliwanag na ang suporta nila sa atin will not only be what we are today, but moving us from a country that is dependent on exported raw materials, that we also will be developed into some economy or a kind of economy na nakaka-process din tayo sa ating mga raw materials, no? Into process para mas malaki yung value sa ating mga export. Ganon. Secondly, siguraduhin natin na may power tayo dito kasi ang dami-dami ng establishments na magtatayo niyan. Meron ba tayong power? Meron ba tayong water? No? Kung hindi, mapapayalan tayo. No? So, yung mga ganong klaseng himay, importante yan bago natin mag-sign tayo ng mga dokumento na yan. No? So, we acknowledge the potential benefits po niyan, Steph. Pero again, to avoid any embarrassment and any miscommunication, maliwanag yan sa ating taong bayan. No? And with that po, maraming salamat po Sir Gary for giving us time. Naka 1 hour po tayo ng isang malamang very fruitful discussion patungkol sa mga tunay na kailangan ng sambayanang Pilipino at maging sa mga naging pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ika-5 State of the Nation Address o SONA. Muli, maraming salamat po. God bless po. Mabuhay po kayo. Mabuhay po kayo, Steph. At salamat po sa inyong imbitasyon. Good morning. Maraming salamat po muli, Sir Gary. At atin nakasama sa edisyong ito ng Usap-Usapan ang dating kalihim po ng Department of Finance, walang iba kundi si Sir Margarito Gary B.
Teves. At bago natin na tuluyang tapusin ang ating programa, syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio. Sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella. Sa ating Warcast, nandyan sina John Paul Muntad at si Hero Lucero. At syempre, nandyan, no, hindi naman pwedeng kalimutan natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Maraming salamat po sa lahat ng nakinood at nakinig nood rather, kasi syempre you are all listening po and watching itong episode na ito ng Usap-Usapan. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente, at kita-kits po sa susunod na Sabado. Anong latest? Usap-usapan. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.